Okay, magandang gabi mga Claw Card. Tapos si Uncle Justin ng Life Without Rice Movement. Tayo ngayon ay live mula dito sa Marikina City para sa episode 94 ng Kwentong Claw Card. Very interesting uli ang ating magiging paksa ngayong gabi mga Claw Card sapagkat ito ay may kaugnayan sa mga pagkain muli, no? Ang paksa natin ay low carb healing food. Hinggil sa healing food. Ano-ano mga tinatawag nating low carb na pagkain pero nakakagaling ng ating mga sakit. So yun mga ka-low carb ang ating magiging paksa ngayon at tabayanan natin ang ating patuloy na kwento ngayong gabi. At samantala, ipaintulot niyong i-share ko muna ito sa iba't ibang mga network natin. Ano? Okay, sandali lamang ito mga ka-low carb. Okay. Pagka ganitong oras para bubabagal ang aking network. Okay. 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 So, sa mga group page pa, dali lamang itong mga group page na ito, mga Claw Card. Naanyayahan ng mga taga-subaybay at mga membro ng Life Without Rice Movement na lumahok sa ating kwentuhan at mag-share ng mga posts. No? Ang inyong mga shout-out at pagbati ay banggitin ang inyong lugar. Katulad ng kung kayo ay tiga Samar, kung saan probinsya man kayo. Kung dito sa Metro Manila, banggitin din po kung anong bayan ang inyong lugar para matignan natin kung gaano kalawak ang reach ng ating broadcast ngayong gabi. No? Okay? At palagay ko ay na-share ko na lahat ito. Ano? At doon sa unang bahagi natin ay ikukwento ko lamang itong mga mahalagang punto ng low carb healing food, kung tawagin. No? Sa ikalawang bahagi naman ay ang ating pag-shoutout at pagbasa sa inyong mga comments at mga mungkahi. Okay, maraming Pilipino sa kasalukuyan, tayo ay mayroong 116 million population ano? Dito sa Pilipinas ngayon as of 2025. Ano? Ang pinakamaraming bilang nitong 116 million na ito ay naniniwala na ang mga gamot ang sagot sa kanilang mga sakit, no? Ang kanilang mga karamdaman. At kaugnayan ito, siyempre, milyon-milyong mga Pilipino ang umaasa sa maintenance, no? Ito tinatawag nilang maintenance medication, araw-araw nilang iniinom ito, walang puknat, at merong karanasan na umaabot ng 30 to 40 years na umiinom ng mga maintenance medicine na ito, no? At ang nakakapagtaka sa kanilang ganitong mga karanasan ay patuloy pa rin silang nagkakasakit, no? Halimbawa, meron silang maintenance medicine sa kanilang hypertension, sa kanilang fatty liver, sa rheuma, arthritis, at iba pa, no? Subalit, hindi naman gumagaling ang mga ito. So, patuloy silang umiinom. At kalaunan nga, sabi ko nga, ay natutuklasan nila ang pagsulpot ng iba't ibang mga sakit pa. So, ito ay mga complications or side effects na ng mga chemical and synthetic based na gamot na kanilang iniinom. Okay, magbigay ako ng ilang mga datos mga ka-low carb at ito ay nakagawian na natin magbigay ng mga statistics, no?
Meron tayong bilang na 8.6 milyong Pilipino sa kasalukuyan ay mayroong diabetes. Ito ay as of 2022, no? Dati ang bilang ko na kinukwento rito sa ating mga nakalipas na episode ay almost 5 lamang, 4.8 million Filipinos lamang at dumaranas ng diabetes. That was 2020, no? So itong datos na nakuha natin ngayon 2022 ay 8.6 milyon Pilipino ay nagdurusa sa kasalukuyan ng diabetes. Dito sa ganitong kaso, mga ka-low carb, ito ay ang mga na-diagnose lamang. Marami pang mga kababayan nating Pilipino na hindi pa nadadiagnose, hindi nakakapagpa-check up, kaya hindi na itatala dito sa record ng Statistics Office ang kanilang record. So ito ay yung mga naitala lamang. At ini-expect natin na itong bilang na 8.6 million Filipinos ay higit dito ang bilang ng talagang nagdurusa sa sakit na diabetes. Okay. Yun yung unang punto. Ang pangalawang punto, mga ka-low carb, ang sakit na diabetes ay hindi na lamang ito tumatama sa mga matatanda, no? Ito karaniwan kasi noong 40s, 50s, or 60s, mga 1960s, ganyan. Ang mga ganitong sakit ay dumadapo lamang sa mga may edad na, sa mga senior, ano? At kadalasan pa nga ay na-justify ang turing nila na kasi matanda na kaya meron ng ganyan sakit, ano? Which is mali pa rin yung ganong mga katwiran, ano? Dahil hindi dulot or hindi katumbas o hindi taglay ng pagiging matanda or senior ang mga ganitong sakit. At yun yung babanggitin natin mamaya na dahilan ng mga ganitong mga sakit, ano? So yun yung number one, hindi na lamang mga matatanda. Merong edad na mga kabataan, ano? Mga youthful age, mga teenager, ano, ay dumaranas na, no? Marami bilang ng mga teenager ang dumaranas na ng ganitong karamdaman, ang diabetes. At ganito, itong diabetes na ito na binabanggit natin ay lagit-laging katambal nito ang sakit naman na alta presyon o hypertension, ano? Yung mataas ang presyon ng dugo. Ito ay laging mag-asawa itong sakit na ito. Kung ikaw ay diabetic, at the same time, ikaw ay may hypertension din, ano? Ngayon, ang bilang ng may hypertension lamang, bukod doon sa bilang ng diabetic, ay umaabot ng 43 milyong Pilipino ang mayroong hypertension, ano? Ito yung naitala ng Statistics Office uli ng Philippine Heart Association na titignan ko yung aking source dito, no? Ang source ko dito ay ang Philippine Heart Association na naitala nila, ito na, very recent ito, ngayon taon na ito, no? 2025, ano? At ito yung tinatawag na almost 37% ng populasyon ng Pilipino ang dumaranas ng ganitong sakit ng hypertension. Katulad ng ng diabetes, mga ka-low carb, itong hypertension, isipin mo yun, 43 million, ano? At napakalaki niyan, talaga nakakabahala yan. 116 ang ating 116 million ang ating populasyon. So 37% ng population natin ay napakalaki, yung 43 million na yan, na sila ay mayroong hypertension. Inuulit ko, ito ay ang mga na-record din. Marami ring mamayang Pilipino ang hindi rin naikonsulta or nagpatingin sa kanilang mga klinik at doktor na para matuklasan kung sila ay mayroong hypertension. So ito ay inaasahan natin na lalaki pa, no? Mahigit dito sa 43 milyong mamamayang Pilipino ang dumaranas talaga ng hypertension, ano? Okay. So, yung dalawang mga sakit na yan, ng karamdaman na yan, ay karaniwang dumadapo sa mamayang Pilipino sa anumang edad, ano? Kabataan at mga adult hanggang sa mga senior ay tumatama
ang ganitong mga sakit, ano? Okay. At dulot niyan, mga ka-low carb, libo-libo ang namamatay taon-taon, ano? Dahil sa either complication both ng diabetes at ng hypertension, ano? At ito ang nakakalungkot sapagkat kung ikaw ay diabetic, karaniwan ang kasunod ng mga komplikasyon nito ay nagkakaroon ka ng epekto or side effect or complications sa puso, no? Nagkakaroon ng complications sa kidney, nagkakaroon ng complications sa fatty liver, no? At iba't ibang mga complication, lalo na sa cardiovascular health situation ng isang pasyente, no? At kalaunan, ito ay may dagdag natin kung i-describe natin ang kalbaryo na dinaranas ng mga pasyenteng mamayang Pilipinong nagkakaroon ng ganitong sakit ng diabetes. Nagsisimula ding sila ay may stroke, ano? Hindi nila nalalaman na sila ay na-stroke. Mild stroke ang tawag nila sa ganong sitwasyon. At karaniwan yun ay nagiging ang iba't ibang mga sintomas ay lumalabo rin ang kanilang mga paningin, ang kanilang mata, no? At minsan ang kanilang maliit na sugat sa paa ay humahantong sa pagkaputol ng daliri, kaya ay pagkaputol ng paa mismo hanggang hita, no? At ang pinakamasaklap dito ay yung mga tinatawag na untimely death, no? Namamatay ng maaga itong mga ganitong kawawang Pilipinong pasyente na dumaranas ng diabetes at iba't ibang komplikasyon kabilang ang hypertension. Okay, itong mga ganitong suliranin natin dito sa Pilipinas, mga ka-low carb, ay hindi ito bago, no? Hindi ito bago dahil umiiral na ito simula nung tayo ay magkamalay. Ako ay 67 years old na at simula nung magkaisip ako ay umiiral na ang ganitong mga sakit sa mamamayang Pilipino, no? At sabi ko nga doon sa aking pambungad na pananalita, ang ating agad-agad na naiisip ay bumili ng gamot, magpakonsulta sa doktor, humingi ng payo, kung saan na hindi naman talaga nagbibigay ng payo itong mga gunggong na doktor na ito, kundi mamigay lamang, mabilis na mamigay ng reseta at prescription. Ang sasabihin lang nila ay ganitong oras, inumin mo ha, wag kang liliban ng oras na ganito sa umaga, oras na ganito sa tanghali, oras na ganito sa gabi. Ito ang kailangan mong inumin araw-araw para hindi para manatiling ma-manage natin ang iyong mga sakit. So yan lagi ang sabihin nating opsyon, ano, na ginagawa ng mga pasyente at mamamayang Pilipino tuwing sila ay nagkakasakit. Mabilis, kahit na mabilis pa sa alas 4, na kulang man ang kanilang pera, ay bumibili ka agad ng mga gamot, ang mga chemical at synthetic base na mga gamot na ito. Nabanggit ko rin, mga ka-low carb, at ito ang nakakasuklam para sa akin na paraan, no? Na nakatangian ng ating healthcare system sa Pilipinas, na patuloy silang namumudmod na mamahagi ng mga prescription itong mga doktor na ito, at lalo na itong sistema mismo ng mainstream healthcare system ay paulit-ulit lang nilang ginagawa yung pamimigay ng mga reseta at mga gamot. Halimbawa, karaniwan ganito, losartan kung ikaw ay mayroong hypertension, may cardis kaya, no? Okay, mga meta blocker, iba-iba ang mga brand nito, depende sa mga big pharma na iniaahente ng mga doktor na yan, ano? Ganon din kung ikaw may diferensya or fluctuating ang iyong blood sugar level, karaniwan ng metformin, ano? So napakasipag silang mamigay ng reseta or ng mga gamot ng metformin, ano? So isipin mo yung 8.9 million na umiinom ng 8.9 million umiinom ng metformin, ano?
At yung 43 million rather, no, na bumibili ng losartan at iba pang gamot di umano para makontrol ang kanyang alta presyon, ano? So napakalaking hanap buhay ito na binibigay natin para sa mga big pharma. So balit, sabi ko nga, umaabot ng 30 years, ng 40 years, 4 na dekada na iniinom natin ang mga gamot na ito, subalit hindi tayo gumagaling. So ito ngayon yung gusto nating tuusin ngayon, ang tinatawag natin na ano bang mga ginagawang hakbang ng gobyerno, no? Ng mga health institution mismo, no? Nabanggit ko pala, no? Sa mga nakaraang mga broadcast natin, nababanggit natin ang bilang ng mga senior citizen, ano? Noong nakalipas ng mga episode natin, nabanggit natin na noong 2022, merong 9.22 million senior citizen. At napakahalaga na kailangan kong i-reiterate at ang ganitong punto, mga ka-low-carb, sa broadcast natin ngayon, sapagkat napaka-vulnerable ng mga senior citizen na ito, no? At itong mga senior citizen, dahil sa hina ng kanilang katawan, dulot ng iba't ibang maling dietary practice nila sa nakalipas na 60 years or higit pa, ay nagiging vulnerable ang kanilang katawan doon sa tinatawag na iba't ibang mga metabolic disorder sa kanilang katawan. Siyempre, karaniwan sa kanila ang hypertension. Marami rin sa kanila ang merong diabetes, no? So may karaniwan sa kanila ang may rayuma, no? At marami rin ang bilang sa kanila na meron ng makalimutin o Alzheimer's disease, no? At may hina ang kanilang mga buto at karamihan din sa kanila ay mga bedridden na, no? At sila ay tumanda ang edad nila, pero sila ay hindi malusog at sila ay nakaratay sa bedridden, ika nga, no? At yun ang gusto nating malutas, ang Life Without Rice movement sa pamamagitan ng ating programang Kwentong Low Carb ay may pabatid at may palaganap sa publiko ang isang alternatibo, komprehensibo at holistic na pamamaraan ng pangangalaga ng katawan, at kailangan nating ikumpara or maihambing itong sistemang pangkalusugan ng mainstream healthcare system na madalas kong banggitin na inutil, bulok at walang silbi sa kalusugan ng mamayang Pilipino, kundi patuloy lamang nilang itinutulak at iminimintina ang mga pasyenteng ito na patuloy na mamili ng mga gamot na kanilang inilalako, no? At sila ay hindi nila intensyon na pagalingin ang mga pasyenteng ito. Yung binabanggit ko kanina na 9 na milyong Pilipinong diabetic at yung 43 milyong Pilipino na nagdurusa ng hypertension. Walang intensyon ang mainstream healthcare system ng lipunang Pilipino para pagalingin ang mga ito. At therefore, kaya natin tilalakay ngayon, mga ka-low carb, ang ating paksa ngayong gabi. Ang tinatawag na alternatibo natin at yung tinatawag na healing food. At binuo natin to yung tinatawag na low carb healing food. At ang buod or esensya ng tinatawag nating low carb healing food ay para mapabuti ang ating tinatawag na metabolic health. Nagtutuon tayo doon sa esensya ng pinagagaling natin, pinabubuti natin, pinalalakas natin ang ating metabolic health. Hindi sa pamamagitan ng mga pills, ng mga gamot, ng mga prescription na ipinapakalat, ipinapalaganap at iwinawasiwas ng mga doktor na ito, kundi sa pamamagitan ng ating inisyatiba at hakbang na gumawa tayo ng sariling hakbang para gamutin ang sarili. Ang ating sarili, ito ay labas doon sa balangkas ng mainstream healthcare system.
ang inutil na framework na sistema ng healthcare system ay kailangan nating ilantad at talikuran ito. Kailangan nating lumabas dito sa balangkas ng healthcare system, mainstream healthcare system na ito, na walang idudulot sa ating mabuti, hindi tayo pagagalingin, hindi lulunasan ang ating hypertension, ang ating diabetes, at ating mga sakit. Walang ibang paraan dito. Yun yung tinatawag natin ngayon, ang paksa natin ngayong gabi, mga ka-low carb, ang low carb healing food. Okay. Na-establish natin ang punto na ang mainstream healthcare system ay walang silbi, inutil, at hindi talaga lulunasan ng mga sakit ng mamamayang Pilipino sa dinaranas ng mga metabolic disorder. Ang kaya lamang gawin ng mainstream healthcare system ay takpan ang mga sintomas, i-manage ang mga sintomas, at bigyan ka ng reseta, prescription, at oras kung anong oras mo iinumin ang mga gamot na ito, at lalaklakin ito ng habang buhay nang hindi ka naman gumagaling, bagkus hanggang humihina, hanggang mahina ng katawan mo ay patuloy ka pa rin bumibili ng kanilang gamot, ng kanilang prescription, hanggang tayo ay mamatay. Yun lamang ang disenyo ang kayang gawin ng mainstream healthcare system. Okay. Ano ba ang tinatawag nating low-carb healing food? Ang low-carb healing food, ito ay isang paraan ng pagkain na nakatuon sa likas at tunay na pagkain na mababa sa carbohydrates, ngunit mayaman sa mahalagang sustansya tulad ng malulusog na taba, no? Healthy fats at mga dekalidad na protina, high quality protein, no? At siyempre mga mahalagang vitamina at mineral. Pinapatibay nito ang ating resistance at binabawasan ang ating inflammation o pamamaga sa ating mga katawan, at tinutulungan ang ating sistema na bumalik sa natural nitong kalusugan. Okay. So, yun ang ating maikling definisyon doon sa tinatawag na low-carb healing food. So, specifically, binabanggit natin dito na ang healing food na ito ay low-carb, mababa sa carbohydrates. So, itinuturing natin ngayon, gusto nating idiin dito mga ka-low carb, bago tayo tumungo doon sa isa-isahin ko kung ano-ano yung mga healing food na yan, ano yung mga food na nagdudulot ng sakit naman sa isang banda. Ang nagdulot ng sakit sa ating katawan na-acquire ang mga metabolic disorder na ito ay mula sa mga labis na carbohydrates katulad ng kanin. Anumang kulay ng kanin, brown, black, white, quinoa, or whatever brand na mga bigas o kanin, ito ay nagsisilbing carbohydrates ito sa ating katawan kapag ka na-proseso ng ating sistema at nagiging asukal. At yun yung tinatawag na nagiging glucose ng ating nako-convert into glucose. Ang pangalawa ay ang hindi nakakatulong ang mga pagkain na tinatawag na processed food. Ito mga junk food, ito mga fast food, itong mga nabibiling pagkain mula sa mga convenience store, sa mga fast food, at nabanggit ko nga sa mga nakalipas nating mga broadcast, kapag ang pagkain ay dumaan sa pabrika, dumaan sa makina, sa pabrika, ito ay hindi pagkain. Ito ay junk food. Kung ito ay junk food, natural, hindi siya maituturing sa tunay na esensya na ito ay food. Ito nga ay junk Therefore, ito ay basura. Ang basurang pagkain ay hindi nakakapagbigay ng ginhawa or healing, may tuturing na healing food, bagkos ito ay lason. Ito ay nagsisilbing lason
para sa ating katawan at nagdaragdag siya, no? Nadadagdagan over time ang mga lason sa ating katawan at at nalilika ang iba't ibang mga sakit na idinulot ng mga pagkain na yan. Ano? Kabilang dyan, mga ka-low carb, ang mga tinatawag na vegetable oil. Ano? Ang mga vegetable oil, ang mga seed oil, ng original intention ng mga food manufacturer na ito ay hindi para kainin ng tao, kundi ito ay gawing lubrikasyon. Ano? Pampadulas ito ng makina eh. Engine lubrication, itong mga vegetable or seed oil na ito. No? At hindi ito fit for consumption ng human beings. Hindi pagkain ng tao itong mga vegetable oil na ito. At over time, yun yung ating nakakain, yung mga piniprito na pagkain, na mga fries, na mga burger, na mga patties, dyan sa mga fast food, puro mga vegetable oil ang lahat ng mga yon, at yun ang nakakapagbigay ng mga sakit sa tao. No? So, labas pa dyan, siyempre, yung mga matatamis na mga pagkain, na mga inumin, inimbento nila ang iba't ibang tawag doon sa mga shake, mga fruit juice, mga milk tea, at lahat na ito ay puro asukal ang laman nito. At yun ay dagdag na mga burden ng ating sistema, ng ating katawan, at another suson ng mga parusa o sakit sa ating mga katawan. Ano? So, idinagdag nila dyan yung walang patumangga na pagpopromote ng tinatawag na pagkain ng mga prutas. Ano? Ang lahat ng mga prutas na ito ay nabibilang na lamang ang klase ng mga prutas sa kasalukuyan na nasa original state na siya, no? Dahil hybrid, no? Meron genetically modified organism or GMO cured ang mga pagkain na ngayon. Halimbawa, ang mga pakwan na seedless, ang mga atis na seedless, ang lahat ng mga ito ay GMO engineered fruits. Talagang sinadya nilang gawing napakatamis talaga ang mga prutas na ito. At ito ay dagdag na sakit kapag kinain natin. Ito yung tinatawag na fructose naman, asukal mula sa mga prutas. No? So, ang lahat ng mga yan, mga ka-low carb, na nakagisnan nating kainin at hindi itinuro sa atin ng mainstream healthcare system na ang tamang pagkain at tinatawag natin na dapat kainin ng tao yung proper human diet, fit for human consumption, yung tinatawag na nutrient-dense food. At yun yung tutunguhin na natin mamaya, mga ka-low carb, yung tinatawag na nutrient-dense food, at ito ang tinatawag nating healing food. Okay, so yun yung mga pagkain na nakagisnan nating tuwan-tuwa tayo, nagiging masaya, nagiging reward, tinatawag nating reward natin sa ating sarili para kainin ng lahat ng mga yan, ano? Ang mga basura na yan, ang mga poison food na yan, ano? Na unti-unting lumalason sa ating sistema, sa ating katawan. Ang mga ganyang mga pagkain, mga high carb at mga processed food, mga vegetable oil, fit for industrial application lamang, ang nagbigay ngayon ng iba't ibang klase ng sakit na tinatawag na metabolic disorder, hypertension, diabetes, fatty liver, overweight and obesity, nagpapalubha ng ating cardiovascular health condition, at walang ibang hakbang ang mainstream healthcare system kundi i-check up ka at i-manage lamang ang mga sintomas at bigyan ka ng reseta
na iinumin mo habang buhay ang mga gamot nilang inirereseta sa'yo hanggang sa ikaw ay matigok na. So, hindi magiging quality ang buhay ng tao at sa pamamagitan ng ganyan, no, na mga pagkain. So, dahil on the basis na ilang taon na tayong umiinom ng ganitong mga maintenance medicine di o mano, pero hindi naman bumubuti, bagkus lumulubha at nadadagdagan ng ating mga sakit, ay kailangan ng buksan ng ating isipan at hanapin ng mabilis. Huwag i-delay na baguhin ang ating pamamaraan at ang ating paggagamot sa ating sarili. Unawaan natin ito, mga ka-low-carb. Ang sanhi ng ating metabolic disorder ay dahil sa ating mga pagkain. Therefore, para mawala ang mga ganyang sakit, ay alisin natin ang ugat ng mga sakit na yan at yun din ang mga pagkain. So, dietary intervention ang mahalaga. Yun ang susi. Yun ang mabuting hakbang natin na alisin ang mga pagkain na nagdulot sa atin ng mga sakit. So, babanggitin ko yung isang pamoso na binigkas ni Father of Medicine na si Hippocrates, no? At madalas kong banggitin ito, let thy food be thy medicine, and medicine be thy food. At lahat ng mga pagkain natin ay ituring natin na ito ay medisina, at ang mga pagkain natin ay magiging medisina kung ito ay nutrient-dense food. Natural, unprocessed, at whole food, at ito ang tunay na tinatawag natin na healing food. Kung aalisin na natin ng basurang pagkain, ipapalit natin ang nutrient-dense food at healing food na itinuturing natin alinsunod doon sa pamosong prinsipyo na binibigkas ni Hippocrates. Let food be thy medicine and medicine be thy food. Okay, ano ito? Ano ang primary? Sabi natin merong primary at merong secondary source ng ating pagkain, ano? Doon sa primary, mga ka-low-carb, magbabanggit ako ng primary source ng protina at primary source ng healthy fats, no? So, dalawa, kapag sinabi nating nutrient-dense food, ang unang-unang papasok sa ating isipan ay ang protina at ang healthy fats. Okay, ang primary protein source natin, ano? Pinaka-importanting source ng mga protina ay number 1 ay ang mga mataas na kalidad na karne. Siyempre, kung ito ay grass-fed, kung halimbawa mga beef or baka ang ating kakainin or mga manok ay mga native. Ito yung grass-fed kung baka, mga native na manok naman kung ito ay mga manok. Ano? At ito ang pinakamainam. No? Ito yung pinakamataas ang kalidad nito ng protina. No? Pero hindi tayo dapat magpatali dahil hindi naman laganap ang grass-fed farming natin. I think meron dyan sa Tagaytay, sa Batangas, sa Masbate, dyan ang practice ng mga grass-fed farm ng mga baka. No? Pero dito sa region, sa northern area, region 1, 2, 3, ay hindi gaano. No? Pero okay pa rin, mga ka-low-carb, kung hindi man grass-fed ang mga pagkain, ang mga baka, ang mga karne na kakainin natin, ay okay lamang yon. Ano? So, ang pinakamahalaga dyan ay yung beef. Number 1, high quality para sa protina ay ang beef, ang pork, ang chicken, ang kambing. Ano? Mahalaga yan. Ang pinaka-importante ito para sa muscle repair, para sa hormonal balance, at ganun din sa pag-contribute nito sa energy production. Ano? Ang pangalawa ay ang organ meats. Ano? Ang mga laman-loob ng mga hayop, ang mga karne. No? Ang mga laman-loob dyan na tinatawag natin na nature's multivitamins.
ang ating mga ninuno, ang mga ancestors natin, ang kapag sila ay hunting and gathering ang kanilang paraan ng pamumuhay, ano? At kapag sila ay nakakahuli ng mga hayop, ang unang-una nilang kinakain ay ang laman loob. So ito ay lalo na yung liver, no? Yung liver, mataas ito sa vitamin A, vitamin B12, mataas sa iron, mataas sa choline, at iba pa mga essential nutrients, no? Kabilang dito ang mga laman loob na tinawag na kidney at puso. Ito ay mataas naman sa zinc, mataas sa selenium, mataas sa CoQ10, at importante ito para sa immune system at para sa kalusugan ng puso, no? So yun yung mahalagang source ng protina, no? Ng mga dekalidad at mataas na quality ng protina. Kabilang dyan yung tinatawag nating multivitamins, yung laman loob, organ meats. Ang pangalawa ay ang itlog. Kompleto ang protina at source ng itlog sa choline, sa lutein, omega-3, at napaka-essential ito para sa ating brain, sa eye at muscle repair, no? Yan, natural, binanggit ko nga na mas kung merong tinatawag na native eggs o pastured raised na itlog, pre-raised chicken, mabuti na yun ang ating bilhin. Pero kung wala naman, okay lang. Kung ano yung mga ordinaryong itlog na mabibili sa market ay pwede rin yun, mga kalokar. Ang pangatlo na primary source ng mga protina ay ang mga isda o fatty fish, kung tawagin natin. Kabilang dyan ang salmon, ang sardinas, ang mackerel, ang tuna. Ang lahat ng mga ito ay mataas sa omega-3 fatty acids at ito ay mabuti para sa puso, mabuti para sa health ng brain, at ganoon din ay merong anti-inflammatory na effect ang mga pagkain na ito ng mga fatty fish, no? So lahat ng karne at yung pangalawa, laman loob ng mga hayop, at ang pangatlo ay mga itlog. Lahat ng klase ng itlog, maging balot, ay kasama yan doon sa mga high quality protein. Okay, yun mga ka-low-carb, ang tinatawag nating pangunahing source ng protina, at ito yung mga natural at tinatawag nating nutrient-dense food, at ito ay healing food. Ang pangalawa ay ang healthy fats, yung primary source ng ating healthy fats consumption. Ang number one dyan mga ka-low-carb ay ang talo. Yung taba mula doon sa taba ng baka ay talo ang ating tawag doon, ang isa sa masustansya at mataas na kalidad ng tinatawag na healthy fats. Ang kasunod sa struktura nito, mga ka-low-carb, ay ang tinatawag na taba naman mula sa baboy, yung lard, no? Kabilang diyan ang mga taba mula sa duck, mula sa chicken, lalo na yung chicken skin. Ito ay mahalaga, ang tinatawag na essential ito sa mga hormone production, energy, pag-sustain ng energy, at pag-develop at pag-reproduce ng cell function, kung tawagin. Napakahalaga yan sa cell reproduction at cell function, itong mga healthy fats na ito. Okay, ang susunod dito ay ang plant-based naman na healthy fats. Ang tawag natin dito ay ang virgin coconut oil or VCO. Ito ay meron tinatawag na MCT or medium chain triglycerides para sa brain function at sa energy production. So, ito ang isa susunod na mga healthy fats na kailangan ng ating katawan, at may tuturing na ito ay kabilang sa healing food. Ang susunod dyan, liban sa coconut oil, ay olive oil, no?
Ang olive oil ay tinatawag na mataas ito sa polyphenols at para sa kalusugan ng heart protection. Yan ang olive oil. Okay. Liban dun sa mga high quality na mga karne at mga laman loob at isda at mga itlog, ganoon din ang mga healthy mga source ng healthy fats na ito, ay meron pang mahalagang source ng ating pagkain na kailangan natin, ang tinatawag na collagen at mineral support na mga pagkain, dagdag na mga sustansyang kailangan ng ating katawan para sa pagpapatibay ng buto at mga kasukasuan, at ganoon din ang ating intestines, no? At gut health nito. Okay, ang isang pinakamahalagang pagkain natin na bahagi ng tinatawag nating healing food ay ang bone broth. Ito yung pinakuluan ng mga iba't ibang klase ng buto. Buto ng baka, buto ng baboy, at lahat ng klase ng mga buto ng hayop na ito, tinatawag nating bone broth. Ito ay mataas sa collagen, gelatin, calcium at magnesium para sa pagpapalakas ng ating joint health, at ganoon din ang ating gut environment, at ganoon din ang overall immune system. So, kung matatandaan natin mga ka-low-carb, ito ay mai-share ko lamang ang aking mga karanasan sa aking lola at sa aking sa probinsya nung araw. Kapag naobserbahan ko ito sa mga kamag-anak ko, na kapag mayroong bagong panganak, ano ang karaniwan nilang iniinom o kinakain? Tinolang manok, hindi ba? Naglaga. Nagkakatay nanguhuli ng mga free-range chicken, at yun ang pinapakain doon sa mga bagong panganak o kaya nagkasakit, may sakit. So yun, kasama yun yung mga bone broth at basta nilagang baka, nilagang hayop, nilagang tinolang manok, yun yung mga tinatawag na mabilis na paggaling ng mga sakit. Healing food ang mga iyon. Okay, nabanggit ko na yung primary na source ng ating healing food. Ano naman ang secondary? Secondary ito, hindi nangangahulugan na hindi na natin iiwasan na ito. Mahalaga pa rin ito na pandagdag. Pero dahil secondary siya, pandagdag lang ito. Mahalaga, nakuha na natin yung main source of protein at healthy fats. Ito ay additional nutrients para sa optimal health natin. Karaniwan ay tayo kumakain ng tinatawag na gulay, pero pinakamahusay dito yung fermented foods. Kabilang dyan ang kimchi, ang sauerkraut, ang apple cider vinegar. Ito ay bahagi ng na-process ito bilang fermented process. Ito ay napapalakas nila yung tinatawag na gut microbiome ng ating sistema, napapalakas ang ating digestive system at immune system. Okay. So, yun yung mga dagdag na additional nutrients para sa atin. May mga pagkakataon na kumakain din tayo ng mga nuts and seeds. Kabilang dyan ang chia seeds, ang flax seeds, ang almond nuts, ang pili nuts ay kabilang din nito. Mataas ito sa magnesium at mga healthy fats, ang mga nuts na ito. Ganon din, may mga para sa ating pagluluto, mga ka-low carb, may tinatawag tayong mga sangkap o recado or condiments dito. Ibilang natin dito yung mga herbs and spices, ang luya, ang bawang, ang turmeric, ang cinnamon. Ang lahat ng mga ito ay mayroong inflammatory at immune boosting. Ganon din yung blood sugar regulating properties ay kabilang ito. So, karaniwan, ito yung mga sangkap natin sa pagluluto. Sibuyas, bawang ay kasama o regular na bahagi ng ating pagkain. Okay, yun yung mga sekundaryo na dagdag na nutrients natin. So, hindi ko pa nababanggit ito. At, ito yung dudugtong ko, yung mga low-carb vegetables. Ang mga ito ay suporta rin para sa ating electrolytes requirements at detoxification
ng ating sistema, no? Nakakatulong itong mga low carb vegetable na ito, talbos ng kamote, talbos ng malunggay, ng ampalaya, lokbate, pechay, bok choy, at ito ay nakakatulong doon sa tinatawag na fiber na kailangan ng bilang opsyon na kailangan ng katawan, at ganoon din yung pagiging antioxidant nila, no? So siyempre kasama diyan yung mga broccoli, cauliflower, at iba pang mga cabbage, no? Nabanggit ko sa mga nakalipas sa mga talakayan natin, mga ka-low carb, mga low carb vegetable na ito, na primarily ay nagko-contain ito ng mga fiber, ay isang optional na pagkain natin, ano? Ngayon, sa overall, kapag sinabi nating healing food, ay lililikha natin ang environment ng ating sistema para baguhin, rejuvenate, regenerate, at reinvigorate ang ating katawan, ang ating sistema. Parang in-overhaul natin, inalis natin ang mga basurang pagkain at pinalitan natin ng dekalidad na fat and protein at mga healthy fats na pagkain. At yun ang bagong environment ngayon ng ating katawan. At therefore, nalilikha ang kondisyon para pagalingin ang mga metabolic disorder na ito. Ang lahat ng yan ay nagpapabuti ng insulin, para sa ating insulin, suliranin sa insulin, at maging sensitive ito sa halip na maging suliranin ito ng ating katawan, ano? At liban doon, mga ka-low carb, ang mga ganitong pagkain ay directly nagbibigay ng tinatawag na directly na absorb, no? Yung bioavailability ng ganitong mga pagkain ay mataas, no? Ang porsyento, ang rate ng na-absorb natin na mga vitamina at sustansya o mga nutrisyon sa mga karne at mga taba at mga healthy fats na ito, no? Kabilang ang itlog at mga isda, no? Okay. So, kapag ka nalikha yung ganitong environment sa ating katawan, doon magkakaroon ng basis para magmarcha, para gumulong ang paggaling ng ating katawan, ano? Ngayon, merong karugtong ito, mga ka-low carb, lalo na para sa loob ng unang 3 buwan. Sipin natin ito, mga ka-low carb, ano? Sa unang 3 buwan ng ating process ng healing process, ay kailangan nating stricto nating kainin ang nutrient-dense food na ito, ang karne, na binanggit ko kanina, lahat ng klase ng karne, ng isda, lahat ng klase ng isda, lalo na yung salmon, tuna, at mackerel, sardinas, ano? At gano'n din ang itlog, ay kabilang dyan ang mga healthy fats, katulad ng tallow at lard, ay mahalagang istriktong kainin natin sa araw-araw sa loob ng unang 3 buwan ng ating healing process. Ganon din, uminom tayo ng sapat na tubig na mayroong asin, kung tawagin natin ay electrolyte drink. Sa period, sa unang araw mismo ng pagsisimula natin ng pagkain ng low carb healing food, ay kasabay dito ang ating pag-inom ng tinatawag na electrolyte drink, no? Ang komposisyon ng electrolyte drink karaniwan ay sodium, potassium, and magnesium. Pero habang wala pa yon, mga sangkap na yon, at hindi pa available sa ating kusina, at sigurado ko ang available lamang ay ang sodium o ang asin, sa bawat tasa o baso na iinumin mong tubig, maglagay ka ng isang pinch of rock salt. Ang rock salt ang isasalin natin sa ating tubig na iinumin, at huwag iodized salt. Hindi makakatulong sa atin yung iodized salt. Mas semi-process, hindi na i-process yung mga rock salt
or sea salt. Yun ang mas mainam na inumin. Huwag tayong bibili ng mga ipinapangalandakan ng mga negosyanteng electrolyte drink diyan sa 7-Eleven, sa mga convenience store. Lahat ito ay walang silbi, peke, may sugar added at food color. So hindi yun ang kailangang inumin. Ang inumin natin ay yung ordinaryong tubig, malamig, mainit, or anumang timpla ng ating tubig na inumin. Meron lang tayong rock salt, ay po pwede na. Maaari nating timplahin na ang 1 litro ng tubig sa maghapon o 2 litro ng tubig sa maghapon ang 1 kutsara. Magsimula ka bilang adjustment sa 1 kutsarita ng asin sa 1 litro ng tubig. Yun yung kanawin mo at ilagay mo sa refrigerator at yun yung iinumin mo na from time to time na kapag ka ikaw ay nauuhaw na tulad ng karaniwang process ng iyong pag-inom. Isunod natin dito mga ka-low carb yung tinatawag na doon sa unang 3 buwan, ang period na yan mga ka-low carb, karaniwan nagaganap dyan ang tinatawag na low carb adaptation. Ibig sabihin ng low carb adaptation, nasanay na, sinasanay natin ang ating sistema, ang ating katawan sa pamamagitan ng pagkain ng low carb. Isipin mo, yung 3 months na yan ay fully adapted na ang iyong katawan. Number 2, at ito yung pinakamahalaga, sa process, sa period na yan ng 3 months, ay ikaw ay tinatawag na fat adapted na. Ang ibig sabihin, ang iyong sistema ay hindi na nanggagaling sa glucose ang iyong energy. Ikaw ay nakakalikha na ng tinatawag na ketone bodies at ang iyong energy ay nagmumula na sa fat sa halip na doon sa glucose o sugar. So sa loob ng 3 months na yan, maaari ka nang magsimula ng higit pang hakbang, ng isa pang mas mahalagang hakbang para mapabilis ang proseso ng paggaling. At yun ang tinatawag na intermittent fasting. So yung binabanggit natin kanina mga ka-low carb, na low carb healing food, kailangan natin dito na ikumbina yung tinatawag na intermittent fasting. Kung dati ay kumakain tayo ng 3 beses isang araw, mula sa nakagawian natin na kumain ng 5 beses hanggang hating gabi ay kumakain tayo, yung 3 beses ay po pwede na nating bawasan ng 1. Alisin na natin ang breakfast at ang unang kain natin ay alas 12. Ang susunod natin ng kain ay alas 6 ng gabi. Matutulog tayo at magpapahinga hanggang kinabukasan. Hindi tayo kakain. Ibe-break natin. Alisin natin ang breakfast or almusal na nakagawian natin. Uminom lamang tayo ng kape, black coffee. Walang asukal, walang sugar. Pwede mong lagyan ng pinch of salt or pink salt ang iyong kape, no? At subukan mo hanggang sa masanay ang iyong sistema doon, ano? Kung hindi ka mahilig minom ng kape, warm water or any water na mayroong pinch of salt, ano? Pwedeng yun ang inumin mo hanggang sa alas 12 ng tanghali na yun na yung susunod mong pagkain, ano? Sa mga katwid mga ka-low carb, ang silbi nito, yung right environment ay nalikha na natin sa pamamagitan ng nutrient-dense food or healing food. Ang isa pang environment ay lilikhain natin. Yun yung tinatawag na intermittent fasting, yung 6 p.m. hanggang kinabukasan at alas 12 ng tanghali ay that is 18 hours, no? 16 to 18 hours na hindi tayo kumakain. Ang kahulugan noon ay nag-intermittent fasting na tayo. Ang ating sistema ay nagpapahinga, nabigyan natin ng pagkakataon ng ating digestive system na magpahinga, ang ating buong sistema, ang metabolismo natin sa cellular level ay nagkakaroon ng pagkakataon na i-repair
ang ating mga sirang cells. Ang tawag doon ay yung early stage ng autophagy, cell regeneration, cell recycling, cell repair, or cell na nadidetoxify ang buong sistema natin at napapagaling ang mga cells, ang mga sistema natin sa cellular level. So, kung nagagawa natin yun ng regular, yung 16 hours to 18 hours na hindi kumakain, at ang tool na yon, yung intermittent fasting na yon, ay dagdag na kombinasyon. Yun yung dalawang magkatambal na tool natin, yung low carb healing food at ang intermittent fasting na yan, ang dalawang magkakambal na sandata natin para mapabilis na gumaling ang lahat ng mga sakit natin. Even in first 3 months ay manonormalize na ang dati nating mga sakit. Fully ma-recover natin. No? Stage of recovery hanggang 6 months. Ano? Hanggang sa 1 year, another 6 months ay yung process of restoration. Ma-restore ang original state of health natin na parang bumalik tayo sa pagkabata 20 years younger. No? Ibig sabihin yung ating digestive system, ang ating mga cells, ang ating heart cells, ang ating pancreas, ang ating liver, ang ating heart, ang ating mga arteries ay lumakas, sumigla at lumusog ito at bumata siya ng almost 20 years sa ating estimate. Ano? At itong period na ito, mga ka-low carb, ang pinakamasaya sapagkat na-restore na ang ating kalusugan, bumalik na ang ating sigla, ang ating vitality, at wala na yung ating problema sa hypertension, sa diabetes, wala na yung fatty liver, iba pang nabawasan ng ating timbang, at masaya na hindi na tayo umiinom ng daily maintenance. So, wala na, hindi na kailangan ang pag-inom ng habang buhay na maintenance. So, yun ang pinakamasaya. Lumusog na tayo, gumaling ang ating katawan, hindi na tayo nakadepende doon sa mga gamot na nire-reseta dati ng mga doktor, at tayo ay higit na mas malakas na ngayon. Yun ang tinatawag natin, mga ka-low carb, na malikha ang tamang environment at tulungan natin ang sarili na pagalingin ang kanyang sarili. Yun yung tinatawag na create the condition, create the metabolic system, the correct environment of our human body to heal itself. Merong kapasidad na pagalingin ang ating sarili ng kanyang mga sakit. Siya mismo ang gagawa ng paraan para pagalingin ito. Kailangan natin tulungan ang ating sarili para mapagaling ang ating sarili. So, yun mga ka-low carb, ang ating kwentuhan ngayong gabi. Ang oras natin ay alas 7:58 na, no? So, tingnan natin mga ka-low carb ang ating mga comments dito at may idadagdag na mga followers at members natin dito sa ating kwentuhan ngayong gabi, no? So, titignan natin, basahin natin ng portion na ito, no? Okay, unahin natin si Rowena RC. Sabi ni Rowena RC, pwede po magtanong, ilang taon na po kayo? Si Rowena RC. Ako po ay 67 years old na ngayon, Rowena. At maraming salamat kay Jolmin Holom na Niera, no? At nagtag siya ng mga kaibigan niya, ng mga followers at mga friends niya rito, no? Ganon din kay Minyane Bautista Jimenez. Hello po. Good evening everyone. Sabi niya. No? Kay Regine.
Sir, pwede po ba Loric Premium Coconut Oil po? Minola po ang tatak. Ang VCO, ang Virgin Coconut Oil or coconut oil ay po pwedeng gamitin kahit na anong brand. Hindi ako particular sa mga brand, mga ka-low carb. At ang isang payo ko siguro, pinaka-safe bumili rin naman kahit papano kung sa Mercury Drug kayo bumili, no? Halimbawa, kung BCO ito, no? Kasi siyempre, karaniwan yung BCO, namumuo yun eh. Kapag bumili ka, halimbawa, kapag bumibili ako sa supermarket, buo yun eh, nagiging solid, nasosolidify ang mga BCO, ang coconut oil, no? So, kay Minola yan, Baguio Oil, or any other brand, very safe din naman yan, kahit na anong brand. Kahit sa palengke lang, ang bilihan natin ay okay. Kung Virgin Coconut Oil naman, yung MCT oil, safe din na bumili kayo sa Mercury Drug. Any brand din ito. Okay, kay Luz Reyes, magandang gabi po, sabi niyan. Kay John Min, thank you so much, Uncle Justin, super clear. Ang dami ko natutunan tonight, worth to listen and share po, sabi niya. Okay, maraming salamat, John Min. At dito natin tatapusin ang ating kwentuhan ngayong gabi, mga ka-low carb. At ito pong muli si Uncle Justin at nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. At meron akong i-mention ngayong gabi, no? At kanina lamang dumating kasi itong na-share sa atin itong chicharon na masarap eh. Itong chicharon na gawa ni Lolo Pamboys, no? Lolo Pamboys chicharon, no? At natikman ko ito at napakasarap eh. At na-post ko ito kaninang umaga doon sa ating timeline, no? At masarap talaga siya. Naipot ko doon ang link kung paano kayo mag-order. 120 pesos lamang itong isang pack na ito. High quality ito. Ang isang maganda dito, mga ka-low carb, ay low carb siya, no? Ibig sabihin, hindi ito niluto sa mantika na vegetable oil, kundi ito ay niluto sa sarili niyang mantika. Yung lard mismo, no? Yung mantika ng baboy mismo ang nagluto nito. So, tatlo lamang ang ingredients nito. Pork skin, lard, at asin. Yun lamang. Ano? So, napaka high quality nito at very safe. Ito ay pandagdag sa ating merienda or ito ay isama natin mismo sa ating meal sa araw-araw or every meal for that matter. Po, pwede rin naman. Ano? So, muli at ang huling panawagan po natin ay si Uncle Justin ay nagbibigay din ng low carb online coaching. So, nagbibigay tayo ng ganitong personalized at one-on-one coaching. So, i-PM lamang po ako para makuha ang detalye ng ganitong serbisyo natin. Ano? Meron akong tinatawag na 6 weeks paradigm shift. Sa loob lamang ng 6 na linggo ay matututunan ng bawat individual kung paano nila gamutin ang sarili nila. No? At ito yung tinatawag ko na health empowerment. May empower ang mga individual na ito at magpapatuloy siya bilang bahagi na ng kanyang lifestyle ang low carb living na ito. So muli, maraming salamat mga ka-low carb sa inyong pagsubaybay, sa inyong pag-join sa ating talakayan ngayong gabi. Magandang gabi at padayon sa inyong lahat.